Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay ipinangako ng matanda kasama ng ilan nitong mga kasama sa Lim Village na gagawin nilang pinakamagandang inn ang Storm Inn. Matapos ay sinabi naman ni Jiang Qirin na iniisip nito na kung gaano naman kaya kalaki ang kakailanganin nila para sa kabayaran sa kanilang paggawa. Sabi ni Wei na nakagawa na siya ng kalkulasyon patungkol sa kabayaran sa paggawa ng mga ito. Tinanong naman ng ating bida na kung magkano naman ang aabutin nito, ngunit bigla naman na sumingit ang matanda at sinabi na hindi na nila pa kailangan pa na bayaran siya ng mga ito dahil sapat na ang ginawa nilang pagliligtas dito mula sa kanyang pagkakalason. Dagdag pa nito na kung sakali na hindi na resolve ang patungkol sa Ironwood ay magiging alipin siya ng Azure Wind Inn, kaya naman ay hindi niya hahayaan ang ating bida na bayadan siya ng kahit na anong halaga. Sabi naman dito ni Jiang Qirin na ang pagbabayad para sa kanyang paggawa ay hiwalay na bagay sa kung ano ang mga nangyari, dahil dito ay napaisip naman ang matanda. Kaya naman nang matapos ay sinabi nito na kung ganito ang magiging kaso ay magkakahalaga ito ng 15 silver niyang. Sabi naman dito ng ating bida na ang kalkulasyon na ginawa ng kanilang housekeeper na si Weian ay dapat ay nagkakahalaga ito ng halos 30 silver niyang. Masaya namang sinabi ng matanda na matapos niyang masuri ang paligid ay sa tingin niya na ang sinabi niyang halaga sa mga ito ay sapat na upang magawa ang kanyang trabaho. Kaya naman ay sinabi ng ating bida na kung ganun ay tatanggapin nila ito bilang isang kontrata sa kanila, matapos ay masaya naman na nakipagkamay ang matanda senyales ng pagsang-ayon niya dito. Nang bigla naman na sinabi ng matanda na kailangan nilang malamanan ang kanilang mga sikmura upang gumawa sa kanilang trabaho. Kaya naman ay masaya itong nagtanong na kung maari ba silang kumain sa loob, nang bigla naman na sumagot mula sa kanilang likudan si Wun Chan at sinabi na maari nilang gawin iyon, kaya naman ay agad din nila itong pinapasok na sa loob, at masayang sinabi na welcome silang kumain hanggat sa gusto nila, ngunit makalipas naman ng ilang sandali ng kanyang pagluluto, ay mangiyak-ngiyak naman itong nagrereklamo dahil sa sinabi nitong handa siyang magluto hanggang sa gustuhin pa nila. Sa labas naman ay masayang sinasabi ng matanda na ngayon ay handa siyang bayadan ang kakainin ng lahat ng kanyang mga kasamahan, at kainin nila ang lahat ng kanilang naisin sa Storm Inn. Sa isip naman ng ating bida ay nais sana nitong ilibre ang lahat ng pagkain bilang dagdag kabayaran sa kanilang paggawa sa lugar na ito, at kailangan niyang pahintuan na ang matandang iyon sa paggastos, nang bigla naman siyang nagulat dahil sa bigla na lang na lumapit sa kanya si Weian, at sinabi na hayaan na nito ang mga nangyayari. Sabi pa nito na para sa matanda ay ito ang paraan niya ng pagbabayad para sa kung ano ang nagawa nito sa kanya, kaya naman ay ikonsidera na nito ang bagay na iyon bilang isang kabayaran, at hayaan na lamang na kung saan pupunta ang salapi na ibabayad nila sa kanya. Sa nangyari ay sinang-ayunan na lang ito ng ating bida, sa isip nito na ang babae na ito na si Weian ay labis na malaking tulong para sa kanya sa pamamalakad sa kanyang inn. Kinagabihan naman sa Storm Inn, ay napapasabi naman si Wun Chan na naabot na nito ang limitasyon ng kanyang katawan, bukod doon ay hindi na nito pa magawang may kilos ang kanyang mga braso at wala na siyang natitira pang mga sangkap na gagamitin para bukas. Nang bigla naman siyang nilapitan ng ating bida, sa nangyari ay gulat naman ito, ngunit sinabihan lamang siya ni Jiang Qirin na ang kanyang mga muscle ay labis na napagod dahil sa sobra nitong pagtatrabaho, kaya naman ay kailangan nilang pakalmayan ito, kaya naman ay kailangan nitong i-relax ang kanyang katawan. Sabi naman ng binata na ayos lamang siya at kailangan niya lamang ng kaunting pahinga. Ngunit sabi naman dito ni Jiang Qirin na kung hahayaan niya lamang na ganito ito ay hindi ito makakabuti para sa kanyang katawan, kaya naman ay sinabihan niya ito na maupo na lang muna ng sandali at manatili. Sa isip ng ating bida na sigurado siya na ang recovery method na natutunan niya para sa balikat at sa mga braso mula kay Wuna ay gaya nito, ang pagpisil sa mga vital points sa paligid ng balikat at sa mga muscle sa likudan ng tuloy-tuloy, at sa pamamagitan nito ay ang blood flow sa buong katawan nito ay magiging mabilis at maaring ma-relax ang mga muscle. Kaya naman ay agad itong naghanda upang gawin ito, matapos ay agad na niya isinagawa ang kanyang nais na gawin, upang magawang mag-ulat ng binata. Habang ginagawa naman ito ng paulit-ulit ni Jiang Qirin ay napapasabi si Wun Chan na sa pakiramdam niya na ang kanyang mga muscle ay unti-unti nang nagiging relax.
Sabi nito na alam niyang hindi ito naging madali para sa kanya dahil sigurado siya na nahihirapan ito dahil sa wala siyang katulong sa pagkilos sa kusina, kaya naman ay hahanap siya ng tao upang magawang mapagaan ang kanyang trabaho. Habang pinagmamasdan naman siya ng ating bida, ay namamangha naman ito dahil sa ang katawan ni Wunchan ay tuloy-tuloy na lumalakas ng tuloy-tuloy, dahil sa ang epekto ng kanyang itinuro dito ay kitang-kita na ngayon. Matapos ng ilang sandali ay agad naman na sinabihan nito ang binata na ngayon ay kailangan na nitong tumayo. Sa nangyari ay gulat naman sa resulta si Wunchan dahil sa ang kanyang balikat ay magaan na ang kanyang pakiramdam, ngunit sabi nito na alam niyang marami pa siyang dapat na matutunan, kaya naman kapag hindi nito nagawang matuto ng Sword of Life, ay hindi nito magagawang makatagal sa pang-araw-araw na gawain sa kusina sa loob ng Storm Inn, at sa totoo lang ay para na siyang kalahating patay dahil sa tindi ng trabaho na naranasan niya ngayong araw. Sabi naman sa kanya ng ating bida na masaya siya dahil sa magagawa niyang matulungan ito para sa bagay na iyon, dahil kapag ipinagpatuloy lamang nito ang kanyang pagsasanay, ay ang kanyang katawan ay makakaranas ng tuloy-tuloy na pagbabago, kaya naman ay kailangan lamang niyang magtiyaga, kaya naman dahil sa sinabing ito ng ating bida ay maiyak-iyak na sinabi nito na siya bilang angkop ng Storm Inn ay mas pagbubutihan pa ang kanyang mga ginagawa. Kinabukasan naman, ay nagtataka ang ating bida dahil sa may kung sino ang dumating, at ito ay si Cholwo at tinatanong niya ang ating bida na kung libre ba ito upang makipag-inuman sa kanya. Tinanong naman niya ito na kung bakit biglaan ang nais nitong mangyari, sabi naman dito ni Cholwo na ang lahat sa Golden Immortal Road ay magsasara na din naman kaya naman ay walang magiging masama kung magiinom sila sa oras na ito, at nais niyang pag-usapan nilang dalawa ang mga bagay na nangyayari sa kanilang Golden Immortal Road, sa nangyayari ay nagtataka naman dito ang ating bida. Matapos ay agad na pumasok si Cholwo at sinabi na ihahanda na nito ang kanilang wine na iinuman kaya naman ay maupo na ito. Matapos ay sinabi nito sa ating bida na base sa kanyang pagkakaalam ay ang kanyang inn ay nasa kalagitnaan ng pagsasaayos. Dagdag pa nito na isang magandang desisyon ang ginawa nito dahil para sa kanyang opinyon, ay kung titignan nito ang kanyang inn mula sa labas, ay mukha na itong isang haunted house. Sabi pa nito na siya ang taong hindi marunong magsinungaling at hindi siya ang tipo na hindi itinatago ang kanyang mga naiisip, at sa totoo lamang ay ang pagsasabi niya na isang haunted house ang kanyang inn ay hindi naman masamang sabihin sa kanya. Sinabihan naman siya ng ating bida na tapusin muna nila ang kung ano ang una niyang sinabi sa kanya kanina, masaya naman siyang sinabihan ni Cholwo na mukhang hindi maganda ang pagtanggap nito sa kanya, at mukhang nagkakaganito siya dahil sa may mga nakikita siyang bagay sa ina ito. Sabi naman dito ng ating bida na ang kanyang naiisip ay patungkol sa kung papaano siya nito itatreto, dahil kamakailan ay umaakto itong kakaiba at ibang-iba ito sa una nilang pagkikita, dagdag pa nito sa kanyang isip na higit sa lahat ay ang mga kamakailan na mga pangyayari dahil sa mas lalo itong umaaktong parang malapit sa kanya. Sabi pa nito na siya ay ang boss ng mga tulisan sa Clear Moon Pavilion na si Cholwo. At kung matatandaan niya ay halos mapaslang na nito ang kanyang tagapagluto na si Wunchan, at nakakasigurado siya na ang isang ito ay isang kaaway, ngunit bigla naman itong napahinto, dahil kung ikukonsidera niya ang mga insidente na kung saan ay tinulungan siya nito nang ipinadala sa kanyang inang Free Venom Assassin ng Asherwind Inn, o di kaya ang insidente sa Lim Clan Village, ay may malaking tsansa na ito ay nasa kanyang panig din. Nang bigla na lang siyang napasabi na ito ay ang kanyang kaaway na kaibigan, at kaibigan na siya din niyang kaaway, subalit kumpara sa gusto nitong pakikipagkaibigan sa kanya, ay sa tingin ng ating bida na mas nagmumuka pa itong sinusubukan niya na sumubaybay sa lahat ng kanyang mga ginagawa sa paligid at maging sa kanyang ina parang isang espiya. Nang bigla naman na nagsalita si Cholwo at sinabi nito kay Jiang Qirin na naiintindihan na niya ito kaya naman ay hindi na nito pa kailangan na pakitaan siya ng hindi maganda bilang isang bisita, dahil hindi siya ang tipo ng tao na nagpapakita ng mga mapanlinlang na mga pagpapanggap. Sabi nito na ngayon ay siya ay si Cholwo lamang, at hindi ang Cholwo na mula sa Clear Moon Pavilion, ngunit bilang isang normal na tao na si Cholwo. Sa sinabing ito naman ni Cholwo ay tinanong siya ni Jiang Qirin na kung ang sinasabi ba nito ay nagtungo siya dito dahil sa gusto niya lamang at hindi dahil sa kinabibilangan niyang organisasyon,
Agad naman na sinang-ayunan ito ng lalaki kaya naman sabi nito na tama ang kanyang sinabi kaya naman ay maupo na ito, at makipag-inuman na sa kanya. Sa labas naman ay tinatanong ng karpintero si Wian na kung nais ba nitong gamitin ang mga kawayan bilang dekorasyon sa labas ng inn. Masaya naman na sinang-ayunan ito ng dalaga at sinabi na isa itong magandang ideya, at gaya nga ito sa inaasahan niya sa isang sikat na carpenter Lim, dahil sa magaling ito sa bagay na ito. Sa loob naman ay nagpatuloy naman ang dalawa sa kanilang pag-inom at pag-uusap. Sabi dito ng ating bida na maaring itong magtanong sa kanyang kung may nais ba siya na malaman dito, kaya naman ay agad na tinanong ni Cholu si Jiang Qirin na kung kasali ba ito sa kahit na anong organisasyon. Hindi naman ito sinang-ayunan ng ating bida at sinabi na hindi siya kabilang sa kahit ano sa mga ito sa ngayon. Dagdag pa na tanong ni Cholu na kung ang ibig bang sabihin nito ay nagmula siya sa kung saan at hindi na ngayon, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Dagdag pa na tanong ni Cholu na kung ang rason ba kung bakit ito bumili ng isang inn ay dahil lamang sa nais nitong maging isang innkeeper, kaya naman ay bakit sa dinami-dami ng maari nitong bilhin ay bakit ang lugar pa na ito na halos magigiba na, dahil sa lugar ng Immortal Road ay napakadami ditong ibang mga inn na maari niyang bilhin. Sinagot naman siya ng ating bida na ang lugar na ito ay ang lugar na nais na bilhin ng kanyang kakilala. At base sa sinabi nito sa kanya ay ang pagpapatakbo sa inn na ito ay maaring maging isang magandang paraan upang makapag-umpisa ng isang normal na buhay, kaya naman ay nagtungo siya dito. Sa isip ni Jiang Qirin na ang lahat ng bagay ay medyo kakaiba hindi sa kagaya sa kanyang inaasahan, ngunit sa kabila nun ay nakatagpo siya ng pamilya na kanyang makakasama. Nagtataka naman si Cholu sa sinabing ito ng ating bida na nais lamang niyang mamuhay ng normal, kaya naman ay tinanong siya ni Jiang Qirin na kung ano pa ba ang nanaisin niya. Natigilan naman dito si Cholu, ngunit maya-maya lamang ay tumawa na lang ito ng malakas at sinabi na tama siya sa sinabi nito dahil walang kahit na ano pa ang nanaisin nito bukod sa mamuhay ng simpleng buhay. Kaya naman sabi nito na mukhang mali ang kanyang tanong at hindi na nito pa kailangan siyang sagutin pa, at sinabihan nito si Jiang Qirin na huwag na nitong alalahanin pa ang mga dadating sa hinaharap. Maliban na lang kung may kung sino ang nagtatago upang guluhin ang kanyang operasyon sa inn dahil sila sa Clear Moon Pavilion at ang Storm Inn ay magiging magkatuwang na magkaalyado. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Dagdag pa ni Cholu na ito ang dahilan kung bakit hindi na nito pa kailangan na mag-alala sa kung ano pa man bukod sa pagpapatakbo ng maayos ng kanyang inn. Sa isip naman ng ating bida ay ang akala niya ay nagtungo ito dito hindi bilang isang Cholu ng Clear Moon Pavilion ngunit hindi ito ang nangyayari ngayon. Nang bigla naman na nagsalita si Cholu at sinabi na mayroon silang magandang magiging ugnayan sa hinaharap. Ngunit hindi pa din ito alam ang pagkakakilanlan ng ating bida. Nahihiya naman na sinabi nito ang kanyang pangalan at sinabi na siya ay si Jiang Qirin. Matapos na malaman ay sinabi nito sa ating bida na ngayon na nalaman na nito ang kanyang pangalan ay may sasabihin din itong kung ano sa kanya. Sabi nito na ang sitwasyon ngayon sa Golden Immortal Road ng mga nagdaang mga araw ay hindi maganda, kaya naman ay kailangan nitong maging low profile lamang hanggang sa makakaya niya at umiwas mula sa kahit na anong bagay na may kaugnayan sa iba at hindi nauugnay sa pagpapatakbo ng kanyang inn, at subukan na maging malinaw sa lahat ng kanyang mga gagawin sa lugar na ito. Sa kabilang banda naman ay may kung sino ang mabilis na tumatakbo at tumatakas sa mga humahabol sa kanya. Sa nangyari ay napapatanong ito sa kanyang sarili na kung bakit nauwi ang lahat sa hindi maganda. Sabi nito na ang kanyang ama ay isang pinuno ng Namgang Clan, isa sa mga iginagalang na clan sa Awi Province. Siya ay kilala bilang isang magiting na mandirigma sa kanyang sikat na pangalan na Heavenly Warrior. Matapos ay tinanong niya muli ang kanyang sarili na kung ang lahat ba ay hindi naging maganda mula nang siya ay isinilang ng isa lamang sa ikalawang asawa ng kanyang ama. O hindi kaya ay noong ang kanyang ina ay namatay matapos na ipinanganak ang kanyang nakababatang kapatid na babae 1 taon matapos nang ipinanganak siya, o ito ba ay nag-umpisa nang ang legal na asawa ng kanyang ama na si Li Hua na nagmula sa iginagalang na clan, ay nagsilang sa isang lalaki na mas bata ng 3 taon sa kanya. Dagdag pa nito na kung hindi lamang sa sinabi ng kanyang ama noong taong siya ay 10 taong gulang pa lamang,
na silang lahat na kanyang mga anak ay hindi dapat isipin na mula sila sa main o branch na bloodline, at nais niya na ang lahat ng mga ito ay itreto siya bilang ang pinakamatandang anak niya sa kanilang pamilya, at ang tagapagmana ng kanyang posisyon sa Namgang clan, ay pagdedesisyonan base sa kung sa gaano kahusay ang kung sino sa kanyang mga anak. Si Madam Li Hua ay naging parang magulang na sa kanila mula nang mamatay ang kanilang ina. Ngunit nagbago ang ugali nito at pakikitungo sa kanila upang gawing tagapagmana si Groom Hyuk na kanyang tunay na anak. Sa huli ay tinakot sila nito sa pamamagitan ng pagsasabi na ipapakasal nito ang kanyang kapatid na noon ay tanging 14 na taong gulang pa lamang kung hindi ito susuko sa labanan sa mga tagapagmana, kaya naman ay wala siyang iba pang nagawa kung hindi ang bitawan ang espada na nasa kanyang mga kamay. Ang kanyang uncle na nakita siya kung gaano mamuhay ng hindi maganda matapos nito, ay dinala siya sa mga restaurant at mga brothel ng palagi upang pasyahin siya. Siya na hindi nabibilang sa kung saan man, ay dahan-daang nahuhulog sa mundo ng prostitution, at kalaunan ay nakalimutan na ang lahat patungkol sa Namgang clan at hindi din nagtagal ay nalulong na sa alak at sa mga babae, at upang mas palalain pa ang lahat ay siya ay nalulong din sa pagsusugal. Sa lugar ng Hangzhou ay may tanyag na kilalang Hangzhou 8th Gods of Gambling, at naging isa siya sa 8. Ito ay isang putika na hindi mo na magagawang umalis kapag ikaw ay nahulog dito, dahil kung gaano kalaki ang nakukuha mong mga kayamanan sa mga pagkakapanalo, ay ganun din kalalim ang hukay ng pagkakautang ang maaari mong kahuhulugan. Habang siya ay ang ika-8 sa mga ito, ay nagawa niyang humiram ng madaming mga salapi mula sa Namgang clan, maging sa kanyang mga kaibigan, at kahit sa mga may mga matataas na interes sa mga pagkakautang sa mga martial sect ay nilapitan niya din. Bilang kung paano ang mga kwento ay nagtatapos, ay hindi niya nagawang mabayaran muli ang mga salapi na kanyang hiniram sa mga ito. Sabi niya nang magawa siyang abutan ng mga humahabol sa kanya, na ito na ang kanyang magiging katapusan kapag nagawa siyang mahuli nila, kaya naman ay habang tumatakas ay napapatanong siya na kung saang direksyon naman siya magtutungo na ngayon dahil sa lahat ng sulok ay nandoon na ang mga humahabol sa kanya. Nakita nito ang Azure Wind Inn at ang Cloud Pavilion, ngunit kilala siya sa mga lugar na ito at maaring mabilis lamang siyang mahuli pag nagkataon imbis na magawa na makapagtago. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa nakita nito ang Storm Inn sa di kalayuan, kaya naman napasabi ito sa kanyang isip na ito ay isang inn na walang kahit na anong tumutulong kaya naman ay walang kahit na sino ang magagawang manghuli sa kanya dito, kaya naman nang maabyutin muli siya ng mga humahabol, ay mabilis itong tumakbo gamit ng kanyang chi. Sa Storm Inn naman ay habang nagaganap ang mga pagsasaayos sa lugar, ay natigilan naman si Weyan dahil sa may kung anong kaguluhan siyang naririnig sa di kalayuan, ngunit huli na para sa kanya na makaiwas, dahil sa kanyang harapan ay agad siyang itinulak ng isang binata at pinapatabi siya sa kanyang dinadaanan. Sa nangyari ay tumama naman ito sa hagdan, at nagawang mahulog ang matanda mula sa itaas. Nang makapasok naman ang binata ay agad nitong hinanap sa paligid ang labasan sa likudan nito. Hindi din nagtagal ay nakita naman niya ito agad, kaya naman ay agad niyang sinigawan ng 2 bata na nagliligpit sa mga kinainan na itabi sila. Ngunit sa gulat ay hindi na nakagalaw ang 2, kaya naman ay malakas silang tinulak nito, upang magsanhi sa pagkakabagsak ng 2 bata. Agad naman na lumabas si Wun Chan dahil sa kaguluhan na naririnig nito upang tignan, ngunit bigla naman silang nagkasalubong ng lalaking tumatakas. Sa nangyari ay nagagalit naman ito dahil sa kung bakit napakadaming tao sa lugar ng isang inn na magigiba na, nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa nakita nito sa kanyang harapan ang ating bida. Sa isip nito ay takot na takot siyang napapatanong na kung bakit naman ang isang ito ay may nakakatakot na mga mata. Kaya naman ay matapang nitong tinanong si Jiang Qirin na kung bakit siya nito tintitigan, ngunit tinanong naman siya ng ating bida na kung ipinadala din ba siya ng ibang mga inn upang manggulo sa kanila. Na mayabang naman itong sinang-ayunan at sinabi na siya ay nagmula sa Azure Wind Inn, ngunit bigla naman siyang hinato ng ating bida sa kanyang muka upang mapatigil ito sa kanyang pagsasalita. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.